Talaga bang hindi na mapigilan yung kalibugan mo matanda ka, ha? Pati ang apo ko ay gusto mo manyakin. Demonyo ka talaga! Wala akong kasalanan, Ling. Maniwala ka sa akin. Inakit lang ako ng apo mo. Ay siyang lapit ng lapit sa akin eh. 13 anyos aakitin ka? Sinong niloloko mo, ha? Ang sabihin mo kahit may sakit ka na, manyak ka pa rin. Lumayas ka sa pamamahay ko. Bumalik ka na ulit sa probinsya nyo. Hindi kita kailangan dito. Ling, maawa ka sa akin. Delikado ang buhay ko kapag umuwi ako doon. Wala namang mag-aalaga sa akin doon eh. Wala akong pakialam. Animal ka. Apo ko pa talaga. Ling, maawa ka na sa akin. Hindi na ako uulit. Abay, baka epekto lang ito ng mga gamot na iniinom ko. Ay kaya minsan nawawala na ako sa sariling katinuan. Dapat pala hindi na kita bilhan ng gamot para matodas ka ng hayop ka. Huwag ka naman magsalita ng ganyan sa akin. Nakinabang ka rin naman sa akin nung malakas at may trabaho pa ako. Huwag mong maisumbat-sumbat sa akin yan. Obligasyon mo yun sa akin bilang asawa mo na ibigay ang mga pangangailangan ko. At sandaling panahon lang naman ako nakinabang sa sinasabi mong pera. Hindi ko naman yun sinusumbat sa'yo. Pinapaalala ko lang. Pagkatapos ng ginawa ko sa'yo, ito pang igaganti mo? Hayop ka! Kasalanan mo rin kung bakit ka nagkasakit. Dahil yan sa walang tigil mong pambababae noon. Pinagsisihan ko na yun. Kaya nga ginusto ko na magkasama na tayo hanggang sa malagutan ako ng hininga. Ah, nagsisisi ka pa sa lagay na yan? Kaya pala nagawa mong gapangin ng apo ko. Kapag idinimanda ka ng mga magulang ng bata, bahala ka sa buhay mo. Sa kulungan ka na mamamatay. Maawa ka, Ling. Huwag mo kong pabayaan, Ling. Mabuti na lang hindi na nagsampa ng kaso ang mga magulang ng 13 anyos na apo ni Nanay Ling sa pamangkin. Hindi naman kasi nagalaw ang bata. Pero nagpabayad pa rin ng mga magulang ng malaking halaga para hindi nila ipagkalatan nangyari. Kahit kailan talaga, puro sakit na lang ng ulong binibigay mo sa akin. Ibis na may kasama tayo, wala na tuloy. Alam mo mahirap kumilos kapag tayo lang dalawa dito sa bahay. Pwede ka namang kumuha ulit ng apo na pwede nating makasama dito sa bahay. Para ano? Gapangin mo na naman. Hindi ko na nga gagawin yun. Baka nga matuluyan na akong makulong. Kumuha na lang kaya tayo ng katulong. Mas lalo mo lang mamanyakin yon. Hindi na. Wala na rin akong pampasahod. Ipinangdanyos ko na. Kaya mo ba magtrabaho dito sa bahay? Natural tutulungan mo ko. Alangan naman napabayaan mo lang ako sa mga gawain dito. Huwag mong idahilan ng sakit mong kanser. Malakas ka pa naman sa kalabaw, no? Oo na, hindi naman kita pababayaan sa trabaho dito sa bahay . Ako pa yatang mauunang mamatay sa'yo sa sobrang konsumisyon. Kalimutan na natin ang pangyayari. Tapos na naman . Ganun lang ba kadaling kalimutan ng lahat? Palibhasa na ayos na ang problemang ginawa mo. Ang sa akin lang naman, tapos na naman. Huwag na natin pag-usapan pa. Ewan ko sa'yo. Hindi man lang kita kinakitaan ng pagsisisi. Naiiling na lang si Nanay Ling sa asawa. Matagal na silang hiwalay at nakatira na sa probinsya si Tatay Baldo. Isang araw tumawag ang nakababatang kapatid ni Tatay Baldo. Sinabi na may cancer ito at gustong makasama ang asawa sa mga natitira pa nitong buhay. Hindi naman nagdalawang isip ang asawa na tanggapin siyang muli. Bakit nandito ka pa sa tindahan? Hindi ka pa ba magsasara? Maaga pa naman mamaya na lang siguro. Baka meron pang bumili, sayang din. Mauuna na ako sa iyong matulog. Inaantok na kasi Tumawag nga pala si Lester kanina. Anong sabi? Sa 1 buwan daw uuwi na sila ng asawa niya rito. May asawa na pala ang bunso natin? Oo, 2 taon na silang kasal kaya lang wala pang anak. Bakit hindi mo man lang nabanggit na may asawa na rin pala si Lester? Kailan ka naman nagkaroon ng interes sa mga anak natin, ha? Mga anak ko pa rin sila at karapatan ko na malaman ang mga ganap nila sa buhay. Alam ba ni Lester na narito ako ngayon sa bahay mo? Hindi nga Sigurado na magugulat siya kapag naabutan ka nila dito sa bahay. Baka nga magalit pa Kapag tumawag uli, di sabihin mong narito ako. Alam mong galit lahat sa'yo ang mga anak natin. Dahil sa ginawa mong pag-abandon na sa amin noon. Matagal na naman yung nangyari.
Dapat kinakalimutan na nila ang ginawa kong kasalanan. Matagal ko na rin naman yung pinagsisihan eh. Puro na lang pagsisisi ang naririnig ko sa'yo. Pero hindi naman bukal sa loob mong sinasabi mong yan. Huwag mo na lang sabihin, nauumay lang ako. Mabuti nga kung dito natitira ang anak natin. Gusto ko rin namang makasamang isa sa 5 nating anak. Mabuti sana kung tanggapin ka ni Lester. Bakit naman hindi? Tatay pa rin nila ako kahit na ano ang mangyari. Dugo ko ang nananalaytay sa mga ugat nila. Sige na, mauna ka na matulog. Magsasara na rin ako maya-maya. Hindi maiwasan ni Nanay Ling ang mag-alala oras na dumating na kami sa bahay nila. Wala kasing nakakaalam isa man sa mga anak niya na doon na nakatira ang biyanan kong lalaki. Malakas ang kutob niya na may masamang mangyayari oras na magharap muli ang mag-ama. Alam mo ba, Ling? Nakita ko kanina sa may labasan si Doris. Akala ko ba sabi mo aalis na silang mag-anak dito pagkatapos mong ibigay ang pera? Yun ang sabi ni Doris at ng asawa niya eh. Magpapakalayo na daw sila rito. Dahil yun daw ang gusto ni May. Nakausap ko din ang kapitbahay nila kanina. Hindi naman daw umalis ang mag-anak at wala talagang balak. Aba, ewan ko kung bakit hindi natuloy ang pag-alis nila. Hindi naman kasi kami nagkikita sa labas eh. Masama ang kutob ko kung bakit hindi sila natuloy umalis. Anong ibig mo sabihin? Ay baka hinga na naman tayo ng pera. Ano pang ibibigay natin sa kanila? Lahat ng ipon natin ibinigay na natin sa kanila. Ang nakukuha ko namang pensyon sapat lang pambili ng gamot ko. Ay, kung tama ang hinala mo, malaking problema to. Dapat kasi may kasunduan na pinirmahan. Palay ko naman na hindi sila tutupad sa pinag-usapan. Pag pumunta rito, huwag mo na lang papasukin. Bakit naman hindi ko sila papapasukin? Gusto ko nga malaman kung bakit hindi sila sumunod sa kasunduan eh. Paano kung hingan uli nila tayo ng pera? Sasabihin ko na wala na tayong perang pangbigay sa kanila. Yun naman ang totoo. Kinakabahan kasi ako Ang tanga mo kasi. Gagawa-gawa ka ng kamanyakan tapos matatakot ka. Oo na, kasalanan ko na. Pero dahil tinanggap nila ang bayad mula sa atin, ay ibig sabihin absuelto na ako. Kung ano-ano ang sinasabi mo riyan. Kung nagsumbong sila sa pulis, ewan ko lang kung maabsuelto ka talaga. Basta, huwag mo silang papasukin dito sa bahay natin. Huwag na rin natin silang pansinin kapag nakasalubong natin. Baka nakakalimutan mo, bahay ko to. Ako magdedesisyon kung papapasukin ko ba sila rito. Para ka namang walang malasakit Sa tingin mo kaya magbabayad ako ng ganong kalaki na halos ikinasaid ng ipong ko kung hindi ako nagmamalasakit sa'yo? Ingrato ka rin magsalita, no? Pasensya na, Ling. Nabigla lang ako sa mga sinabi ko. Baka naman walang basihan niyang nararamdaman mo. Kahit ba hindi naman sila lumayo, wala naman silang balak manggulo sa atin. Sana nga tama ka. Ilang araw din na aligaga si Tatay Baldo. Minsan napapasilip pa siya sa labas ng bintana. Kabado din naman si Nanay Ling, pero hindi niya pinapahalata sa asawa. Hanggang dumating na ang pag-uwi namin. Ay, bakit kailangan mo panlinisin ang kwarto na ito? Lagi namang sarado ito Pinalitan mo pa talaga ng kobre kama at mga punda. Gusto ko lang na malinis tong tutulugan ng mag-asawa. Bakit ba pati ito pinakikialaman mo? Nagtatanong lang naman, anong oras daw ba ang dating nila? Dito daw sila manananghalian. Malamang na maaga silang darating bukas. Sana naman maayos silang makiharap sa akin. Dapat ikaw ang gumawa nun at hindi sila. Umayos ka kapag kaharap sila. Tanggapin mo na rin lahat ng mga sasabihin sa'yo ng anak ko. Diba? Hindi naman ako papayag doon. Akong tatay ako pa ba dapat tumiklop sa anak ko? Bakit hindi ka nalang mag-alsa balutan at bumalik sa probinsya nyo? Bakit ba ang init ng ulo mo, ha? Nagawa mo pa talaga laging magtanong? Mula nang gawin mo ang kamanyakan mo sa apo ko, lagi nang mainit ang ulo ko sa'yo. Wala ka nang ginawa kundi ipaalala ang nangyari. Kung tutuusin, may kasalanan din naman ang apo mo. Alam nang may lalaki sa bahay na ito laging maiksi ang shorts at nakasuot ng sando. Malay ba naman nung bata na ang kasama namin sa bahay na to matandang manyakis. Pambira, talaga bang kailangan mo pang ipagdiinan lagi, ha? Bakit? Totoo naman hindi ba? Huwag na nga natin yung pag-usapan. Baka naman kapag narito na ang anak natin at ang asawa niya madulas ka sa pagsasalita.
Basta ba wag mo lang akong galitin para hindi kita ibuko kay Lester. Lahat gagawin ko basta huwag mo lang sasabihin sa anak natin ang nangyari dito. Oo na. Ang mabuti pa magbantay ka na muna sa tindahan para may pakinabang naman ako sa'yo. Ay, sige, lalabas na ako. Mukha lang kalmado si Nanay Ling pero samot-sari ang naiisip niya. Hindi lang ang silid na yun ang nilinis niya. Maging ang buong kabahayan. Ganun pa man kahit pagod hindi pa rin siya dalawin ng antok. Kinabukasan para tuloy lutang ang pakiramdam niya. Ang dami mo naman pinamili ngayon. Akala ko ba'y wala ka ng pera? Natural na mamili ko dahil parating na ang anak natin. Anong gusto mo? Paulamin ko sila ng tuyo o sardinas. Masyado naman kasing espesyal ang mga binili mong ulam. Ganyan ako kapag dinadalaw ako ng mga anak natin. Gusto ko maramdaman nila ang pag-aalaga at pagmamahal ko sa kanila. Oo na, ikaw na ang ulirang ina. At ako naman ang walang kwentang ama. Palibhasa kasi hindi ka naging ama sa kanila. Mas inuna mo pa kasi ang pambababae mo kaysa sa sarili mong pamilya. Ay, kahit na ano yata ang gawin ko laging mauungkat ang nakaraan. Ay, kinakabahan tuloy ako na baka ganyan din ang marinig ko sa anak mo. Dapat asahan mo na yan. At para sabihin ko sa'yo, hindi kita para ipagtanggol sa anak natin. Ang mabuti pa tulungan na kita sa pagluluto mo para matuwa ka naman sa akin. Ano bang luto dito sa baka? Kaldereta ang luto dyan. Paborito yun ni Lester. Yan na muna ang unang isalang at matagal pa lambutin yan. Pareho pala kami ng paboritong ulam ni Lester Sa kanila magkakapatid, siya ang maraming katangian na nakuha sa'yo. Talaga? Ay, nakakatuwa naman pala. Pero ang anak mo, hindi natutuwa na nagmana siya sa'yo. Siguro puro paninira ang sinasabi mo sa mga anak natin. Kaya matindi ang galit nila sa akin. Alam ng Panginoon na hindi ko yung ginawa kaya huwag ka mambibintang. Talaga lang Ang mabuti pa bilisan mo ng kumilos dyan. Ang dami mo pang sinasabi Pasado 11:00 na nang dumating kami sa bahay ng magulang ng asawa ko. Ang saya at excitement na nararamdaman naming mag-asawa ay biglang naglaho nang datnan namin si Tatay Baldo. Anong ginagawa niyo rito? Ay, dito na uli ako nakatira. Siguro may 1 taon na. Ibig sabihin nagsasama na naman ulit kayo ni Inay na parang walang nangyari? Lester, may sakit kasi ang ama ninyo Kaya pala. Ibig sabihin, gusto niya magpaalaga sa inyo ngayong may sakit na siya. Bakit hindi kayo magpaalaga sa mga naging babae niyo nun? Iho, mag-asawa pa rin naman kami ng nanay ninyo. Wala naman sigurong masama kung magsasama kami uli, hindi ba? Bakit ng mga panahon na ng bababae kayo? Hindi niyo man lang naisip na may asawa kayo? Lester, anak, matagal ko nang pinagsisihan ang ginawa ko. Ang tanging hiling ko lang makasama ang inay mo sa huling sandali ng buhay ko. Matanda na kami ng nanay mo. Kasal pa rin kami. Natural lang na kami pa rin sa huli. Ano pa bang magagawa ko? Pumayag na naman si Inay na magsama kayo Sana lang, huwag kayong maging pabigat kay Inay habang nandito kayo. Pinagaang na namin kasi ang buhay ni Inay. Mula ng puro pasakit na lang ibinigay niyo sa kanya noon. Oo naman, hindi ako pabigat sa nanay mo. Katunayan nga yun tinutulungan ko pa siya sa mga gawain dito kahit may nararamdaman ako sa katawan ko. Ako rin ang bumibili ng sarili kong gamot. Mabuti naman kung ganun. Dahil hindi obligasyon ni Inay na bilhan kayo ng gamot niyo. Ang mabuti pa kumain na tayo habang mainit pa ang pagkain. Estrella, halika na iha. Lester anak, halika na. Alam kong pagod at gutom na kayong mag-asawa. Sige po Inay. Mamaya na lang din namin ibibigay sa inyo yung mga pasalubong namin sa inyo. Habang kumakain, tahimik lang kami. Paminsan-minsan nagtatanong si Nanay Ling sa aming mag-asawa. Kanina gutom si Lester, pero ngayon tamilmil siyang kumain. Nang makatapos ng pananghalian, nagpaalam muna kaming papasok sa kwarto namin. Kanina pa salubong ang mga kilay mo. Baka naman magbuhol na yan. Di lang kasi ako makapaniwala na dadatnan ko rito si Itay Pagkatapos ng maraming taon na kinalimutan niya kami. Tapos nandito siya ngayon? Kung tinanggap siya ng nanay mo dito, irespeto na lang siguro natin. Siguradong hindi rin alam ng mga kapatid ko na nagsasama na ulit ang mga magulang namin. Kaya pala nagtataka yung mga kapatid ko na tinatanggihan ni Inay ang mga imbitasyon sa kanya. Nasa kanila magbakasyon. Ito pala ang dahilan. Hindi niya maiwan ang Itay rito.
Hindi mo man lang tinanong kung anong sakit ng itay mo. Hindi naman ako interesadong malaman yun eh. Tsaka mukha pa naman siyang malakas eh. Baka sinasabi lang niya na may sakit siya para pumayag si inay na dumito siya sa bahay. Malay mo naman, totoong may sakit siya. Malalaman naman natin yun kapag nagtagal na tayo dito sa inyo. Para tuloy gusto kong pagsisiyan na pumayag ako sa gusto ng mga kapatid ko na dumito tayo. Huwag ka nang magsisi pa. Nandito na tayo eh. Tsaka para din naman to sa nanay mo. Yun na nga lang ang iniisip ko eh, para kay nanay. Teka, ngayon ko lang naalala. Wala dito yung dalagitang pamangkin kong si May. Baka naman umuwi sa kanila. Baka nga, mamaya tatanungin ko na lang si inay. Ano, matutulog ka ba muna? Ikaw na lang muna, lalabas na lang muna ako. O sige, paalala lang ha. Tatay mo pa rin siya, kahit marami siyang kasalanang nagawa. Baka kasi makalimot ka. Oo, alam ko naman yun. Sa may tindahan nakita ni Lester ang ina. Hinintay niya munang matapos sa pagbebenta bago niya nilapitan para ipaalam ang presensya niya. Oh, akala ko ba magpapahinga ka muna? Gusto ko po kasi kayo makausap eh. Tungkol ba sa tatay mo? Opo, bakit niyo po siya tinanggap ulit? Ang totoo niyan naaawa kasi ko sa kanya nung tumawag sa akin ng kapatid niya. May cancer daw ang itay mo. Baka daw kasi lumala kung nandun lang siya sa probinsya. Alam mo naman na malayo ang ospital doon. Marami naman po siyang kamag-anak ah. Ba't hindi siya doon magpaalaga? Yun nga ang sabi ko noon Pero ang dami nilang dahilan. Para wala na lang gulo, tinanggap ko na lang ang itay mo rito. Noong mga panahon kasi na marami siyang pera, akala niyo kung sino siya at mayabang din. Mas galante pa nga siya sa ibang tao kaysa sa sarili niyang pamilya eh. Kita mo naman na nangyari sa kanya ngayon. Binabawian na siya ng panahon. Imbis na nag-e-enjoy na lang sana kayo ngayon, kailangan niyo pa siyang alagaan. Wala na rin naman tayong magagawa Nandito na ang itay niyo. Tanggapin na lang natin. Ano pa nga ba? Alangan naman na palayasin ko siya. Sigurado na ako magmumukhang masama sa mata ng mga tao. Hindi naman siya pabigat sa akin Tinutulungan niya naman ako. Siya nga pala, Nay. Nasaan si May? Ha? Kinuha na siya ng Tia Doris mo. May 1 buwan nang nakakalipas. Bakit daw po? Namimiss daw nila ang bata Tsaka, ang alam ko aalis na sila sa lugar natin. Magpapakalayo na daw silang mag-anak. Ganun po ba? May pasalubong pa naman ako sa kanya. Nandyan pa naman sila. Pwede ko namang ipaabot sa kanila. Nakakatuwa naman kasi ang batang yun Maaasahan at napakabait talaga. Nalulungkot nga ako pero wala naman akong magagawa kung kinuha na siya ng pinsan mo. Bala ko pa naman siyang pag-aralin hanggang college para hindi na siya alalahanin ng mga magulang niya. Basta sasamahan niya kayo rito. Maganda sana yung plano mo pero hindi talaga nakatakda na habang buhay siyang nandito sa atin. Ito pong tindahan niyo. Kumusta naman po ang benta? Nakakaranas din naman ng pagtumal pero lagi namang malakas ang benta. Salamat sa Diyos. Mabuti naman po kung ganun. Kayo bang mag-asawa dito na talaga sa atin titira? Yun po sana ang plano ko dahil nalipat po sa malapit dito ang trabaho ko. Sana naman hindi magbagong isip mo na dito na kayo tumira. Namimiss ko na kasi kayong magkakapatid Hiling ko na kahit isa sa inyo makasama ko rito. Sige na nga po, dito na po kami titira ni Estrella. Sana lang po wala kami maging problema kay Itay. Sinabihan ko na rin naman ang itay mo. Wala siyang karapatan ng panghimasukan ka. Salamat po, Nay. May 1 linggo pa bago magsimula sa trabaho si Lester. Sinamantala niya muna yon para tumulong sa kanyang ina. Meron din siya mga kinukumpuni sa loob ng bahay. Ako naman ang gumagawa sa mga gawaing bahay. Napansin ko lang ang kakaibang titig sa akin ni Tatay Baldo. Tuwing mapapasulyap ako sa kanya, ubod ng tamis niya akong ngingitian. Ay, napakaswerte naman ang anak ko sa'yo ha? Bukod sa maganda at sexy na mukha ka pang mabait. Ang amo kasi ng mukha mo Salamat po sa papuri nyo. Saan nga pala kayo nagkakilala ng anak ko? Pareho po kami ng kumpanyang pinapasukan dati. Mula po nung magpakasal kami, pinatigil na po ako ni Lester sa trabaho. Kahit ako naman ang nasa katayuan ng anak ko patitigilin na rin kita sa trabaho. Mahirap na masalisihan. Kung sakali man po na nagtatrabaho pa rin ako,
Hindi ko naman po magagawang tumingin pa sa ibang lalaki. Alam ko naman yun. Kaya lang sa ganda mong yan imposible na walang magpapalipad hangin sa'yo. May tiwala naman po sa akin si Lester. Alam niya na pinapahalagahan ko ang kasal namin. Ay, maiba nga pala ako. Bakit nga pala hindi pa kayo nagkakaanak ni Lester? Baka hindi pa po ito ang tamang panahon para sa amin. Akala ko ayaw nyo palang magkaroon ng anak. Ay, lalo ka na. Baka iniisip mo na masisira ang hubog ng katawan mo. Gustong-gusto ko na ngang magkaanak eh. Hindi pa nga lang po kami binibiyayaan. Hindi kaya may isa sa inyo ang may diferensya? Hindi ko po alam. Hindi naman po kami nagpapatingin sa doktor. Ay, dapat magpapatingin na kayo sa doktor kung gusto nyo nang magkaanak. Ay, sa bagay nga, para sa akin, mas maigi na wala muna kayong anak. Abala lang kasi minsan ng bata. Pareho po kaming mahilig ni Lester sa bata. Kaya hindi abala ang tingin namin kung sakaling magkakaanak na kami. Gusto nga po namin marami eh. Ay, baka may nasama mo sinabi ko ha. Yun naman opinion ko lang. Hindi naman po, tay. Hindi naman siguro kaila sa'yo na galit sa akin ng anak ko. Ay, sana maging tulay ka para magkabati na kami. Pasensya na po kayo ah. Hindi po kasi ako pwedeng makialam sa kung anumang samaan ng loob niyo ni Lester. Nangyari po kasi yun nung wala pa ako sa buhay niya. Pasensya ka na, Iha, kung pati ikaw inaabala ko sa bagay na ito. Naiilang na rin kasi ako na nasa isang bahay kami. Hindi kami nag-uusap. Huwag po kayong mag-alala. Lagi kong ipinagdarasal na sana magkaayos na kayong mag-ama. Inaalala ko kasi baka mamatay na ako Hindi pa kami nagkakaayos na mag-ama. Huwag niyo po sanang mamasamain ang tanong ko ah. Malala na po ba ang sakit niyo? Ay, nadadala naman sa gamot at kailangan lang ng regular na check-up. Mabuti nga at nalaman ko ng mas maaga. Kaya lang alam mo naman ng cancer, tridor din. Kumain lang po kayo ng masusustansyang pagkain at iwasan ng mga bawal. Sa awa ng Diyos gagaling din po kayo. Ay, salamat sa iyo, Iha. Mabuti ka pa. Nagmamalasakit sa akin. Ang mga anak ko at minsan ang nanay Ling mo wala na rin pakialam sa akin. Baka hindi lang po halata, pero nag-aalala rin po sila. Siguro nga, ayaw lang nilang ipakita. Nahihimigan ko ang lungkot sa boses ng biyenan ko. Alam ko na pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa laban niyang yun. Nakakaramdam naman ako ng awa. Pero hindi ko rin naman masisi ang asawa ko at biyenan kong babae. Hindi mo na ba mapapatawad ang itay mo sa mga nagawa niyang kasalanan sa inyo? Mapapatawad ko siguro balang araw. Pero hindi pa sa ngayon. Mahirap naman kasi napatawarin ko siya pero may galit pa rin ako sa puso ko. Sa bagay nga, hindi ko lang kasi maiwasan na maawa sa kanya Dahil ba sa may sakit siya? Oo, at saka matanda na rin siya. Ilang taon na lang ang itatagal niya sa mundo. Naaalala ko kasi sa kanya ang tatay ko. Halos kasing edad niya kasi Iba naman ang tatay mo. Mabait at responsable siya. Hindi niya kayo pinabayaan para sa ibang babae. Nakasama niyo siya mula nung bata pa kayo. Sa bagay nga. Ay, bigla ako tuloy na-miss ang pamilya ko. Ano kaya ang ginagawa nila ngayon? Sa susunod dumalaw tayo sa kanila. Isama natin ang inay. Sigurado matutuwa yun na makarating sa inyo. Oo nga. Di ba matagal na nating plano na isama ang inay mo sa amin? Hindi nga lang matuloy-tuloy. Kaya pala lagi siyang tumatanggi dahil hindi niya maiwan si Itay. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na basta lang niya tatanggapin ang Itay. Mabait kasi ang inay mo. Tsaka naaawa din siguro siya. Kahit pa kasi sabihin mo na may mga kapatid ang tatay mo, kung mga pamilyado na rin naman, syempre hindi rin nila maaasikaso. Buti nga, hindi katulad ng iba na nakaratay lang sa higaan ng itay mo. Mas mahirap yun, no? Tama ka. Parang parusa naman yun sa kanya. Nakakasama lang kasi ng loob Kung kailan may sakit, tsaka pa siya bumalik. Sana noon pa. Alam ko na sabi ka sa kalinga at pagmamahal ng isang ama. Huli man para dun. Hindi pa naman huli sa pagpapatawad. Pwede pa naman kayong bumuo ng magandang samahan. Huwag na nga natin siya pag-usapan. Halika nga rito. Bango mo Ang sarap mong papakin. Ano ba, Lester? Alam mong may kiniti ako dyan Alam ko. Baka dito na tayo makabuo sa bahay na ito. Ay, sana nga. Lester, parang may ibang tao. Bukas ba talaga ang pintuan natin? Ha?
Sarado yan kanina. Teka, May nakita kasi akong parang anino dyan kanina eh. baka guli-guli mo lang. O baka itong kortina na gumagalawang anino ang nakita mo. Apat lang naman tayo rito eh. Walang mga ngas na sumilip sa atin. Siguro nga. Ilak mo na lang ang pinto para hindi kusang nagbubukas. Luma na rin pala tong pintuan. Sa susunod palitan natin. Malakas ang kutob ko na anino ng tao ang nakita ko. Ramdam ko rin kanina na meron nagmamasid sa amin. Katulad ng mga araw na meron akong ginagawa. Binaliwala ko na lang yun. Hanggang dumating ang araw ng pagpasok sa trabaho ni Lester. Anong oras ang pasok mo sa trabaho mo? Mamaya pa naman po ang alis ko, Nay. Salamat nga pala. At bago ka nakapasok ng trabaho nakumpuni mo ang mga sira dito sa bahay. Lalo na yung sa ilalim ng lababo. Hindi niyo po kailangan magpasalamat. Malit na bagay lang po yun. Mag-iingat ka sa pagmamaneho mo, ha? Motor pa naman ang gamit mo. Takaw aksidente yun sa daan Opo, Nay. Kaya po yan ang binili ko para iwas din po sa traffic at mapabilis na din po ang biyahe ko. Nasa na nga pala ang asawa mo? Bakit mag-isa ka lang kumakain dito? Inaayos po yung susutin kong damit. Ay, sana magkaroon na kayo ng anak. Gusto ko na kasing makita ang apo ko sa iyo Malay niyo po dito na kami makabuo ni Estrella. Kung gusto ng asawa mo ipapatawag ko yung manghihilot dito sa atin. Baka kasi mababa ang matres niya. Itatanong ko po sa kanya. Si tatay nga pala. Kapag ganitong oras nasa labas siya at naglalakad-lakad. Yung kasi ang payo sa kanya ng doktor Sa totoo lang po hindi pa rin ako komportable na magkasama kami sa isang bumong ni Itay. Ipinaalam niyo na po ba sa mga kapatid kong tungkol sa kanya? Yun nga sana ang hihilingin ko sa iyo. Huwag mo na lang banggitin sa kanila. Pero Nay, malalaman din nila yun. Kaya mas mabuting sabihin niyo na. Baka mamaya magtampo pa sila sa inyo. Balak ko naman sabihin, humahanap lang ako ng tiyempo. Ayoko lang po kasi magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng dahil kay Itay. Naiintindihan naman kita. At ayoko rin naman syempre na magalit sa akin ng mga kapatid mo. Alam niyo na mahalaga kayo sa aming magkakapatid. Kami naging karamay niyo ng mga panahon na pinabayaan tayo ni Itay. Kaya naman po natin mabuhay nang wala siya Alam ko naman yun Pero kailangan ng Itay mo ng karamay ngayon. Sige po, hindi na ako makikipagtalo pa. Hindi na kita aabalahin sa pagkain mo. Magbubukas na rin ako ng tindahan. Isang linggo na nun pumapasok sa trabaho si Lester. Akala siguro ng mga biyanan ko na wala pa ako sa bahay ng mga oras na yun. Nagpaalam kasi ako na meron lang bibilhin. Narinig ko sila na merong pinagtatalunan. Pero hindi ko masyadong maintindihan dahil nasa kwarto ako. Galing ako sa bahay nila Doris. Kanina ko lang kasi naibigay ang mga pasalubong sa kanila ni Lester. Meron silang sinabi sa akin. Napakasinungaling mo talaga, matanda ka. Ano na naman bang kasinungalingan na sinabi nila sa'yo? Nagalaw mo raw ang apo ko. Hindi totoo yan. Bakit ba nagbago na naman sila na sinasabi? Umamin na sa kanila si May. Ilang beses mo na palang nagalaw yung bata. Natatakot lang magsumbong dahil sinabi mong papatayin mo siya. Huwag ka maniwala sa kanila. Nagsisinungaling lang sila. Pinamedical nila ang apo ko. Positibo na hinalay mo ang bata. Baka ibang gumawa nun sa bata at hindi ako. Tumigil ka na nga. Sa tingin mo kaya maniniwala ako sa'yo? Alam ko naman na wala ka ng tiwala sa akin, pero wag mo naman akong pabayaan. Ayokong makulong. Hindi ka nila ipapakulong kung magbabayad ka. Magbabayad na naman? Saan naman ako kukuha ng pera? Bahala ka kung saan ka kukuha. Duda na nga ba ako kung bakit hindi sila umalis Gusto talaga nila tayong perahan. Akala yata marami tayong pera Kung wala kang perang maibibigay, magpakulong ka na lang. Wala na akong maitutulong sa'yo. Oras na malaman to ni Lester. Siguradong palalayasin ka niya dito sa bahay na to. Ang malas ko naman talaga. Sana hindi na lang ako umalis sa probinsya namin. Nagtiis na lang sana ako sa kubo ko. Sana noon mo pa yan naisip. Hindi kung kailan gumawa ka na ng kababuyan dito. Pati ako dinamay mo. Talagang kakambal mo na ang problema. Hindi ko naman ginusto ang mga nangyari. Anong hindi mo ginusto? Pinagsamantalahan mo yung bata. Tapos sasabihin mong hindi mo ginusto?
Ay, ewan! Mabuti pa nga sigurong mamatay na lang ako. Yan, diyan ka magaling! Ang tumakas sa kasalanan na nagagawa mo! Ay, kaysa naman habang buhay nila akong perahan. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin! Pagod na rin ako sa mga dinadala mo! Ilang araw nang hindi lumalabas ng kwarto niya si Tatay Baldo. Akala ko walang pakialam si Lester. Pero nagtanong pa rin siya sa nanay niya. Bakit po hindi sumasabay sa atin si Itay kumain? Ilang araw ko na pong napapansin na lagi siya nagkukulong sa kwarto niya. Masama kasi lagi ang pakiramdam ng Itay mo eh. Dinadalhan ko na lang siya ng pagkain niya. Dahil po ba sa sakit niya? Kapag kasi sinusumpong nahihirapan talaga siyang kumilos. May iniinom naman po yata siyang gamot. Oo, hindi naman siya pumapalya sa pag-inom. Sa 1 linggo nga sasamahan ko siya sa pagpapacheck up niya. Isa yan sa mga abala na dapat hindi niyo na ginagawa eh. Kaya naman niya pero gusto ko na rin siyang samahan. Siya nga pala, Nay. 3 araw po ako mawawala. May kinalaman po sa trabahong lakad ko. Ganun ba? Mag-iingat ka sa pupuntahan mo, ha? Kailan naman ang alis mo? Bukas po ng umaga. Susundin po ako ng service namin. Biniling ko na po kayo kay Estrella. Mula nang dumating kayo inagawan na ako ng mga gawain ng asawa mo. Kaya lagi na lang ako sa tindahan naglalagi. Ganun po talaga yung si Estrella. Hindi mapakali sa bahay. Parang kayo lang din po. Kung ano-ano kinukuting-ting. Maswerte ka sa kanya. Nakikita ko na inaalagaan kanyang mabuti. Oo naman po. Ngayon na nandito na po kami, aalagaan naman po namin kayo. Kaya huwag na po kayo masyado magkikilos. Manghihina naman ako kung hindi ako kikilos. Yung mabibigat pong trabaho, paubahin niyo lang po sa asawa ko. Siya naman talaga ang gumagawa Hindi ko pa pala nakakausap yung manghihilot. Nung puntahan ko kasi noon umuwi daw sa probinsya ng asawa at hindi pa bumabalik. Gusto niyo po talaga mabuti si Estrella, ha? Oo naman. Hindi pwede na wala kayong anak kahit isa. Mabuti pa po, Nay. Tutulungan ko na po kayo sa pagsasara nitong tindahan niyo. Wala na po sigurong bibili. O sige, ikaw na nga lang ang bahala rito. Titingnan ko lang ang Itay mo. Baka hindi pa siya umiinom ng gamot nasa na nga pala ang asawa mo? Nakalimutan ko kasi meron akong ibibigay sa kanya na pamahid sa tiyan. Naliligo po siya ngayon. Matagal po yung maligo. Bukas niyo na lang po ibigay. Manipis na plywood lang ang nagsisilbing harang sa banyo. Pangkaraniwan lock din ang nasa pinto. Binanggit ko na yun kay Lester at sinabi nga niya na papalitan niya yun na matibay na pinto. Wala akong kamalay-malay na may maliit na butas pala yun. At kanina pa ako sinisilipan ni Tatay Baldo. Nang makita siya ng asawa, mabilis siyang hinila palayo doon. Nakakagulat ka naman, Ling. Nagulat ka dahil nahuli kitang sinisilipan ng malugang natin. Hindi gagamit din sana ako ng banyo. Kaya ako naroon. Di ba may arinola ka dito sa kwarto mo? Yun ang gamitin mo. Hindi naman sa lahat ng oras pwede kong gamitin ang arinola katulad ngayon. Kung ano-ano pang palusot ang ginagawa mo. Buti sana kung hindi kita kilala. Binabalaan kita, Baldo. Wag na wag mong mamanyakin ang asawa ng anak natin. Kung gusto mo pang humaba ang buhay mo. Wala naman akong ginagawang masama. Ikaw lang ito nag-iisip ng malaswa. Tumigil ka na ha. Kung ayaw mo isumbong kita ngayon mismo sa anak mo. Ay sige, magsumbong ka para magkagulo ngayong gabi. Kapag nakasakit yang si Lester, walang dapat sisihin kundi ikaw. Hayop ka talaga. Ako pa talagang tatakutin mo. Kaya nga itiko mo na lang yung bibig mo. Wala namang nangyaring masama Makakarma ka rin sa ginagawa mo. May araw ka rin. Ang dami mo pa sinasabi. Lumabas ka na nga sa kwarto ko. Magpapahinga na lang ako kaysa makipagtalo sa'yo. Mabulok na sana yung ari mo. Nang maiwan kaming 3 sa bahay, madalas na makipag-usap sa akin si Tatay Baldo. Kahit may ginagawa ko, bigla na lang siyang sumusulpot sa harapan ko. Ilang araw bang mawawala si Lester? 3 araw lang po. Bay, matagal-tagal rin yun Ay, malamig pa naman sa gabi. Ay, sigurado na hahanapin mo siya. Ay, may kailangan po ba kayo sa akin? Ay, wala naman. May gusto ko lang sana makipagkwentuhan sa'yo Naiinip kasi ako. Bakit hindi po kayo makipagkwentuhan kay Nanay Ling? Nasa may tindahan lang naman po siya Anak ko,
Walang kwentang kausap ang babaeng yun. Palibhasa kasi menopause na. Laging masungit. Ikaw ang gusto kong makakwentuhan eh. Sige po. Maya-maya pa naman ako magluluto. Kumusta naman pala ang relasyon nyo ng asawa mo? Ayos lang naman po. Kung ako sa'yo, huwag ka nang magbuntis pa. Sayang kasi ang ganda ng katawan mo eh. Pangarap po namin ni Lester na magkaanak. Kaya po sana mabuntis na ako. Hindi po ba kayo nasasabik na magkaapo? Sawa na kasi ako sa mga bata. Ang kukulit, ang iingay na mga yan. Baka pagsisihan mo kapag nagkaanak ka. Mawawalan ka na ng oras para mag-ayos sa sarili. Magiging losang ka na katulad nung siling. Siguro po hindi kayo mahilig sa bata, kaya nyo nasasabi yan. Kami naman po ni Lester mahilig sa bata. Kahit nga po si Nanay Ling gusto na rin magkaapo. Kala mo naman kaya pang mag-alaga ng apoy ang siling? Ugod-ugod na nga. Hindi na nga ako masamahan sa pagpapacheck up ko Pasalamat pa rin po kayo dahil sinasamahan kayo ng inay sa kabila ng mga ginawa nyo noon. Hindi naman lahat ng ikinuwento nila. Lalo na niling totoo. Pasensya na po kayo, Tay. Naalala ko, meron pa po pala akong gagawin sa kwarto. Tsaka na lang po ulit tayo magkwentuhan. Sana sa susunod habaan pa natin ang pagkakwentuhan. Hindi lang pagkailangan nararamdaman ko tuwing nakikipag-usap ako sa biyanan ko. Kung makatingin kasi siya sa akin, para na niya akong hinuhubaran. Maliban pa ron, naiinis ako tuwing meron siyang sinasabi na hindi maganda laban sa asawa ko at kay Nanay Ling. Nang araw na yun ako ang namalengke. Pauwi na rin kasi nun si Lester. Pagdating ko sa amin, nadatnan kong sinasaktan ng biyanan kong lalaki si Nanay Ling. Tama na po! Huwag niyo nang saktan si Nanay Ling! Maawa na po kayo sa kanya! Hindi naman siya lumalaban Umalis ka dyan, Estrella! Huwag kang makikialam sa amin! Huwag kang humarang sa kanya! Lulumpuhin ko talaga yan! Hindi po ako papayag na saktan niyo si Nanay. Kung hindi po kayo titigil, tatawag ako ng tulong. Wala ka namang alam dito Ang aga-aga, pinapainit na matandang yan ang ulo ko! Kahit ano pa po ang dahilan niyo, wala pa rin kayong karapatan na saktan si Nanay Ling. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaki yan! Pagkatapos kitang kupkupin sa pamamahay ko, ito pa ang igaganti mo! Nakakarindi ka na kasi! Wala kang pinipiling oras sa pagbubunganga mo! Sinong hindi magagalit sa ginagawa mo, ha? Ang aga-aga, puro kamabuyan yung ginagawa mo! Ano po ba ang ginagawa ng itay? Subukan mo magsalita! Susungal-ngaling ko yung bibig mo! Tama na po! Kung hindi kayo titigil, ipaparating ko kay Lester ang ginagawa niyo sa nanay niya. Sige, magsumbong ka sa asawa mo! Tingnan natin kung hindi mo pagsisihan ang gagawin mo! Kayo po ang magsisisi sa ginagawa niyo. Mukhang walang alam yang manugang mo, Ling. Mabuti pa, pagsabihan mo yan. Diyan na nga kayo! Ayos lang po ba kayo? Tulungan ko na po kayong makatayo. Salamat, Iha, at dumating ka na. Lagi po ba kayong sinasaktan ni Tatay Baldo? Ngayon lang naman niya ako sinaktan Narindi na kasi siya sa akin. Ano po ang ibig niyong sabihin sa huli niyang sinabi? Iha, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo na itong iparating kay Lester, ha? Hindi po tama ang ginawa niya. Kaya tama lang na isumbong natin siya kay Lester. Kung hindi ako dumating, baka napatay na niya kayo. Baka kasi mapatay lang ni Lester ang ama niya Dati nang mahuli din niya ang ama niya na sinasaktan ako. Muntik na niyang mapatay ito. Ayoko na maulit pa yon. Mas nag-aalala ako sa anak ko. Ayokong makulong siya. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Estrella. Ilihim na lang natin ang nangyari ngayong araw, ha? Sige po. Pero sa susunod, hindi ko na palalampasin ang ginawa niya. Salamat, Iha. Maupo lang po kayo dito. Kukuha lang ako ng yelo para ilagay sa mga pasanyo. Nakaupo ako nun sa sofa habang hinihintay si Lester. Tumawag kasi siya kanina at sinabi na pauwi na. Bigla naman lumapit sa akin ang biyanan kong lalaki. Nakangiti siya na akala mo walang nangyari. Pasensya ka na sa nangyari kanina, ha? Nabigla lang din ako. Kay Nanay Ling po kayo dapat humingi ng pasensya. Hindi po tama na saktan niyo siya. Bakla lang po ang nananakit ng babae. Yan po ang laging sinasabi ng tatay namin. Ang totoo niyan hindi ko rin kasi maintindihan ng sarili ko. Mula nang magkasakit ako lagi na lang mainitin ang ulo ko.
Sana maintindihan mo na hindi ko namang ginusto ang nangyari. Ano po ba ang ginawa niyo at nagalit si Nanay Ling? Ay, mabuti pa, wag mo na lang alamin. Ay, ayoko na rin kasi pag-usapan eh. Hindi po ako magsusumbong kay Lester dahil na rin sa pakiusap ni Nanay Ling. Pero sa susunod po, hindi ko na kayo pagtatakpan. Ako na rin po ang makakalaban niyo. Huwag ka mag-alala, hindi na mauulit ang ginawa ko. Salamat at wala kang balak na magsumbong. Meron pa po ba kayong sasabihin? Sana naman hindi magbago ang pakikitungo mo sa akin. Makipagkwentuhan ka pa rin sana. Pasensya na po. Mula nung masaksihan ko ang ginawa niyo kay Nanay Ling, nagbago na po ang pagtingin ko sa inyo. Nawala na po ako ng ganang makipag-usap. Bakit naman? Humingi na rin naman ako sa iyo ng dispensa. Hindi po yun sapat para mapatawad ko kayo. Baka nakakalimutan mo kung nasaan ka. Matuto ka sana makisama. Hindi ko po nakakalimutan na nandito ako sa bahay ni Nanay Ling. Alam niyo rin po na marunong akong makisama. O pues, sa ayaw at gusto mo, makikipagkwentuhan ka pa rin sa akin. Hindi niyo po ako pwedeng pilitin. Maiwan ko na po kayo. Dumating na po yata si Lester. Bakla pala ha. Tignan natin. Si Lester na nga ang dumating sakay ng service nila. Pinilit kong umiti sa harap niya. Pagkatapos magmano sa ina, pumasok na kami sa kwarto. Nadaanan pa namin si Tatay Baldo sa sala. Kumusta kayo rito? Ayos naman. Dapat nga ako ang nangangamusta sa'yo eh. Okay naman. Bundok ang pinuntahan namin at walang signal. Kaya hindi ako nakatawag. Naiintindihan ko naman. Tsaka 3 araw ka lang namang wala. Nasa bag nga pala yung pasalubong ko. Bigyan mo na lang si inay. Magpapahinga ka ba muna o gusto mo nang maagang maghapunan? Mamaya na siguro. Pwede bang masahihin mo muna ako? Sakit kasi ng katawan ko eh. O sige, hubarin mo muna ang damit mo at dumapa ka na. Kukunin ko lang yung langis. Pagbaling ko sa may pinto, nakabukas yun. At nakatayo sa labas ang biyanan kong lalaki. Matalim ang titig niya sa akin at para bang nagseselos. Mabilis kong isinara ang pinto na napalakas pa na ikinagulat ni Lester. Pasensya ka na napalakas ang pagkakasara ko. Ayos lang. Teka, kinakausap ka ba ni Itay? Ha? Minsan. Madalas naman nasa kwarto lang siya. Bakit mo naman naitanong? Ayos lang naman kasi kung hindi mo siya kausapin at kay inay ka lang maging malapit. Alam mo sa totoo lang, hindi ko na siya tinuturing na parte ng pamilya namin. Naiintindihan naman kita. Meron ngang naikwento ang inay na muntik mo na nga daw mapatay ang itay mo. Hindi mo yata nabanggit yun sa akin? Sinadya ko talagang wag banggitin sa'yo. Ayoko kasi magbagong pagtingin mo sa akin eh. Kahit kailan, hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Tsaka may dahilan naman kung bakit mo nagawa yun eh. Siguro habang wala ako, ang dami nang naikwento ni inay sa'yo. Yun lang naman ang ikwento niya sa akin. Yung iba naman na pangyayari sa buhay niyo alam ko na. Iniisip ko nga kung saan ko pwedeng dalhin si Itay eh. May reunion kasi kami magkakapatid. Gusto nila ate na dito ganapin sa bahay. Eh di ba nga, galing ng probinsya ang itay mo. Kung babalik siya doon, malamang pabalikin ulit dito ng mga kapatid niya. Nagtataka naman ako eh. Kung bakit kailangang ipasa ng mga kapatid ni Itay ang obligasyon nila kay nanay. Tapos sila nag-aalaga kay Itay eh. Dahil sila ang masigit na kinabang sa kanya na may trabaho pa siya. Tsaka alam naman nilang matagal nang hiwalay ang dalawa. Ganun yata talaga ang mga kamag-anak. Kapag wala nang pakinabang, basta na lang nilang iiwan sa ere. Iniisip ko lang kasing kapakanan ng marami. Tahimik na kami namumuhay. Ayoko na magulo ulit ang pamilya namin. Mamaya kakausapin ko si Itay. Sa tingin ko okay ang plano mo. Nakikita ko kasi na nahihirapan na rin asikasuhin ng inay mo ang itay mo. Kaya tama lang na mawala na siya rito sa bahay. Hindi na nakapaghapunan nun si Lester dahil nakatulog na sa pagod. Kaming 3 na lang ang naghapunan. Tahimik lang ako habang walang tigil sa pagkukwento ang biyanan kong lalaki. Si Nanay Ling naman panaka-nakalang ang pagsagot. Kinabukasan, hinintay lang ni Lester na magising ang ama at saka kinausap. Sino ka para paalisin ako sa bahay na ito, ha? May karapatan akong paalisin kayo rito. Kami magkakapatid na nagpatayo sa bahay na ito para kay inay. Hindi ka naman dapat nandito eh. Hindi ako aalis dito. Hindi ako babalik sa probinsya. Eh bakit kasi ayaw mo umuwi sa inyo? Mas maiging nasa poder ka ng mga kapatid mo. Kaya nga ako napunta rito dahil pinagtabuyan na nila ako. Tapos ibabalik niyo na naman ako doon? Kung hindi po kayo uuwi sa inyo, dadaling ko na lang po kayo sa home for the aged. Ano? Nababaliw ka na ba? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao?
Ang dami ninyo magkakapatid tapos hindi nyo ako maalagaan. Bakit, Tay? Uli niyo naman kaming inabandona. Alam ng mga taga rito ang ginawa nyo. Kahit ano pang sabihin mo, obligasyon ninyong alagaan ako. Wala akong pakialam kung inabandon ako kayo noon o hindi. Kayo nakinabang sa kita ko noon. Ang kapal talaga ng mukha mo. Nagsisisi ako na pumayag akong dumito ka. Mula ngayon, bahala ka na sa buhay mo. Hindi na kita iintindihin. Magkaroon naman kayo ng hiya, Tay. Hindi ko alam kung saan kayo kumukuha ng kapal ng muka. Ikaw ang mahiya. Tahimik kami ng nanay mo rito. Bigla kang uuwi. Ikaw ang bumalik sa pinanggalingan mo. Kung hindi po kayo kusang aalis, sasabihin ko sa mga kapatid ko na nandito kayo. Kilala niyo sila. Mas mabait pa nga ako sa lagay na ito eh. Magsumbong ka. Wala akong pakialam. Basta hindi ako aalis dito. Tay, wag muna kayong umalis. Nag-uusap pa tayo. Wala na talagang kahihiyan ng tatay mo. Tatawagan ko pa rin ang mga kapatid niya. Meron ako ipagtatapat sa kanila na ginawa ng tatay mo para mapilitan silang kunin ulit siya. May ginawang itay? Ano naman po yun? Hindi ito ang tamang panahon para malaman mo. Ipagtatapat ko rin sa'yo sa mga susunod na araw. Sige po, Nay. Kayo po ang bahala. Pupuntahan ko muna ang asawa ko. Nang mga sumunod na araw, napapadalas ang kakaibang ikinikilos ng biyanan ko. Madalas kapag nasa kusina ako at naguhugas ng pinggan, bigla na lang siyang dumidikit sa likod ko. Madalas din siyang nasa labas ng banyo pagkatapos kong maligo. Matinding pagtitimpi lang ang ginagawa ko para hindi siya masampal. Akala mo yata hindi ko napapansin ang ginagawa mo sa manugang natin. Malala na talaga ang pagkamanyakis mo. May sakit ka lang hindi ka pa magbago. Ay, hindi naman pumapalag ang babaeng yan kaya ibig sabihin gusto rin niya. Walang yaka talaga. Natatakot lang siya sa pwedeng gawin ni Lester sa'yo. Kaya nakakapagtimpi pa sa'yo sa Estrella. Huwag mo na nga akong pinakikialaman, kundi malilintikan ka na naman sa akin. Subukan mo muling saktan ako. Sinisiguro ko sa'yo may kalalagyan ka na. Kala mo yata habang buhay mong maililihim ang ginawa mo sa probinsya nyo. Anong ibig mo sabihin? Nakausap ko mismo ang hipag mo. Ilang bata pa lang minolestya mo roon. Kabilang na ang anak niyang dalagita. Ginagamit mo pang sakit mo para hindi ka kasuhan. Nagsisinungaling lang yun dahil minsan nangihiram siya ng pera sa akin. Hindi ko pinahiram. Umpisa pa lang ikaw na ang sinungaling. Tigilan mo na nga ako, ha? Kung yan lang ang paraan mo para mapaalis ako sa bahay na ito, kahit anong mangyari, hindi ako aalis. Sa ayaw at sa gusto mo, mapapaalis ka rito. Ibang kumilo si Lester. Minsan umalis si Nanay Ling. May kailangan daw siyang kausapin na kamag-anak. Naiwan kami ng biyanan kong lalaki. Nagkulong na lang ako sa kwarto. Hindi ko alam na may susi siya ng kwarto namin. Nagising na lang ako na parang may kamay na gumagapang sa binti ko. Hanggang sa masela na bahagi ng katawan ko. Anong ginagawa niyo sa kwarto namin? Huwag ko nang magpakipot pa. Alam ko naman na matagal mo nang hinihintay ang pagkakataong ito. Lumabas na po kayo dito sa kwarto. Kung ayaw niyo sumigaw ako. O sige, sumigaw ka. Wala namang makakarinig sa'yo Nanay Ling! Nanay Ling! Tulong! Hindi pa dumarating si Ling. Mamaya pang hapon ang balik ng matandang yun. Huwag kayong lalapit! Masyado ka namang pakipot. Alam ko naman na type mo din ako. Hindi ba kayo kinikilabutan? Asawa ko ng anak niyo! Matagal ko nang itinakwil yung si Lester na yan. Tingin ko na lang sa kanya karibal ko sa'yo. Sumama ka na sa akin, Estrella. Magpapakalayo-layo na tayo dito. Ibibigay ko sa'yo lahat ng hilingin mo. Nababaliw ka na talaga! Hindi mo na alam ang sinasabi mo! Oo, nababaliw na ako sa pagmamahal sa'yo. Mula nang dumating ka sa bahay na ito hindi ka na mawala sa isip ko. Nagseselos ako tuwing magkasama kayo ni Lester. Gusto ko siyang patayin. Kahit kailan, hindi kita magugustuhan! Bilang ama lang ang tingin ko sa'yo! Mabilis ako niyakap ni Tatay Baldo. Pinupog din niya ako ng halik. Pilit ako nagpupamiglas pero malakas siya. Nahagip naman ng kamay ko ang gunting sa lamesita. Itinara ko yun sa braso niya kaya binitiwan niya ako.
Sa susunod, sa tapat na ng dibdib mo na ito itatarak ko! Subukan mong lumapit! Lintik kang babae ka! Magbabayad ka sa ginawa mong ito! Ano nangyayari dito? Bakit ka may sugat, Maldo? Ikaw naman, Estrella, hawak mo ang gunting. Huwag mong sabihin na. Pinagtangkaan akong patayin ng babaeng yan, Ling. Tumawag ka ng pulis. Ngayon din. Ailing! Pinagtangkaan niya akong pagsamantalahan! Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko! Sinungaling ka! Walang maniniwala sa'yo. Ano pang hinihintay mo, Ling? Tumawag ka na ng pulis. Baka tumakas pa ang babaeng ito. Huwag mo ko utusan. Ikaw ang ipapahuli ko dahil sa ginawa mo kay Estrella. Lumabas ka dito sa kwarto. Huwag mo sabihin mas kakampihan mo pa ang babaeng yan. Tignan mo naman, ang lalim na sugat ko. Baka mapano ako. Dalhin mo muna ako sa ospital. Gamutin mo ang sarili mo. Wala akong pakialam kung mamatay ka na ngayon. Sa dami ng mga kasalanan mo, tama lang ang ganyang parusa sa'yo. Ling! Sinabi nang lumabas ka dito. O tatawag ako ng pulis para ikaw ang ipadampot. Itinulak pa ni Nanay Ling ang asawa palabas at saka sinara ang pinto. Umiiyak naman ako napaupo sa gilid ng kama. May masakit ba sa'yo? Wala naman po. Hindi ko akalain na magagawa yun ni Tatay Baldo sa akin. Patawarin mo ko kung hindi kita naprotektahan, ha? Wala naman po kayong kasalanan eh. Kaya ko naman pong pangalagaan ang sarili ko. Sasabihin mo ba to kay Lester? Hindi ko pa po alam. Hindi kita pipigilan sa plano mo. Dapat pala nun ko pa siya sinumbong sa mga pulis. Marami na kasi siya napagsamantalahan. Yung dalagita na apo ko, kaya umalis dahil sa kanya. Kaya ayaw na rin siyang kupkupin ng mga kapatid niya. Dahil din sa pangmomolestya sa mga pamangkin at apo. Marami na po pala siyang nabiktima at hindi man lang siya naparusahan. Parusa na nga siguro yung pagkakaroon niya ng sakit. Dahil nga po sa sakit niya kaya siya naaabsuelto. Kung gusto niyong umalis dito ng anak ko, hindi ko kayo pipigilan. Kung yun lang ang paraan para sa ikatatahimik niyong mag-asawa. Hindi po kami aalis. Sama-sama pa rin po tayo dito. Yun din po ang gusto ni Lester. Marami naman pong paraan para magbayad si Tatay Baldo sa mga kasalanan niya. Nagtataka man hindi na rin nagtanong pa si Nanay Ling. Ilang araw na din hindi lumalabas ng silid niya si Tatay Baldo. Dinadalhan na lang siya lagi ng pagkain ng asawa. Hindi ko na po yata nakikita lumalabas ng kwarto niya ang itay. Kapag hindi siya lumalabas, ibig sabihin masama ang pakiramdam niya. Hanggang ngayon po ba nagmamatigas pa rin siyang umalis sa bahay na ito? Tinawagan ko na ang mga kapatid ng tatay mo. Ayaw din nila siyang kupkupin. Bakit kaya? Sa tingin ko po, dapat nang malaman ni Lester ang lahat. Ano ang dapat kong malaman? Kaya pala pinakupkup sa akin ang itay mo. Dahil may ilang pamangkin na tapos siyang namolestya dun sa kanila. Hindi naman kasi kayang kasuhan ng mga kapatid. Kaya minabuti nilang ilayo na lang siya doon. Ibig sabihin, kumukup-kup tayo ng rape sa bahay natin? Ganun na nga, iho. Hindi ko naman alam na yun pala ang dahilan. Magtapat nga po kayo, Nay. Si May ba kaya umalis dahil ginawan din ng masama ni Itay? Oo. Kaya sila nagpabayad. Ngayon nga gusto na nilang kasuhan ng tatay mo eh. Nagalaw daw kasi ang bata. Akala ko nung una nahipuan lang. Hayop talaga siya! Lester! Saan ka pupunta? Sundan natin, baka kung anong gawin niya. Pinuntahan ni Lester ang silid ng ama at malakas na kinatok yun. Lumabas ka dyan! Hayop ka! Animal ka! Pati mga batang walang kamungmuang nagawa mo molestahin! Dapat siya'y mamatay na! Hayaan mo na siya, anak. May karma din na naghihintay sa kanya. Tama ang inay mo. Mas matinding ganti ang naghihintay sa kanya. Maya't maya ay pinapakalma ko si Lester. Lagi niya kasing gustong sugurin ng ama. Sa iba walang ginawang masama si Itay. Wala. Hindi naman ako bata na basta na lang masisindak niya. Alam ko namang matapang ka eh. Pero hindi pa rin maalis sa akin na mag-alala. Lalo't kasama pa rin natin ang taong yun. Sabi pala ng inay, mas pinili na lang ng pamangkin mo ang manahimik. Natatakot daw kasi sa kahihiyan na pwedeng abutin. Hindi naman kasi biro ang makaranas ng pangmumulestya. Hindi ko naman masisisi si Inay eh. Alam kong ginawa lang naman niya kung ano sa tingin niyang tama.
Akala niya obligasyon niya pa rin si Itay dahil kasal pa rin siya rito. Matatapos din ang problema natin sa tatay mo. Magtiwala ka lang. Kapag nawala na siya sa bahay nito, tsaka pa lang ako mapapanatag. Habang nandito pa siya, hanggat maaari iwasan mo siya. Kahit naman noon iniiwasan ko na talaga siya. Lalabas muna pala ako. Kakausapin ko lang si Ate Doris. O sige, may gagawin din ako sa kusina. Ilang minuto nang nakakaalis si Lester nang lumabas naman si Tatay Baldo sa kwarto niya. Bahagya pa siyang nagulat nang makita ako sa kusina. Kukuha lang ako ng tubig. Kumusta na po ang sugat nyo? Ay, masakit pa rin. May gana ka pa talagang itanong yan, ikaw ang sumaksak sa akin? Marami na pala kayong napagsamantalahan na babae. Tingin ko ni isa sa kanila, hindi na nabigyan ng hustisya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag na kayong magkaila pa. Umamin na ang mga kapatid nyo. Galit lang sila sa akin, kaya nila yung sinasabi. Hindi kasi sila nakinabang sa pera ko. Mamamatay na rin lang kayo Ayaw nyo pang umamin sa mga kasalanan nyo. Mahaba ang buhay ko, kaya huwag mong ipagdasal ang kamatayan ko. Hindi ko po ipinagdarasal. Hinahangad ko po yun. Bilang ganti ko sa inyo. Masamang damo ako, kaya matagal ang buhay ko. Ang tingin nga sa akin ni Ling demonyo. Di lalo nang walang kamatayan. Nagagawa niyo pa talagang matawa pagkatapos ng mga kasalanan na nagawa niyo? Bakit nga pala hindi ka nagsumbong kay Lester? Tama ba ang iniisip ko? Gusto mo rin ako at ayaw mo kong masaktan? Yan talaga ang iniisip niyo? Ha? Para sabihin ko sa inyo, kaya hindi ko sinabi sa kanya. Kasi gusto kong ako mismo ang maningil sa inyo. Nagkamali kayo ng taong kinanti niyo. Hindi niyo alam kung anong meron sa pamilya ko. Malapit nang mag-umpisa ang bangungot mo. Kaya kung ako sa'yo, magsaya na kayo. Dahil baka hindi niyo na magawa yan dahil sa hirap na mararanasan niyo. Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba talaga? Makahulugan ko lang initian si Tatay Baldo bago ko tumalikod sa kanya. Natitigilan naman na sinundan pa niya ako ng tingin. Abala ako sa paglilista sa mga kulang dito sa tindahan ko. Sabihin mo na kung anong kailangan mo. Pwede mo ba akong samahan sa ospital? Di ba nanggaling ka na doon nung isang araw para sa check-up mo? Hindi naman ang sakit ko ngay pa-check up ko kundi itong sugat ko. Ha? Di ba naghilom na yan? Muling sumariwa ang sugat Mas makirot ngayon. Patingin nga. Ay, oo nga. Mas malala pa kaysa dati. Ano ba kasi ang ginawa mo at na-impeksyon to? Basta nagising na lang ako na ganyan na yan Samahan mo na lang ako sa ospital ngayon. Isa ka talaga malaking abala Kesa naman tuluyang mabulok ang sugat ko. Tsaka, bakit may amoy? Parang nabubulok na daga. Hindi ko nga rin alam kung bakit Hindi ko na nga rin maikilos na maayos ang braso ko. Hintay mo lang ako dito. Tatawagin ko lang si Estrella. At siya ang pagbabantayin ko sa tindahan. Sayang naman kasi ang kita ko, isasara ko. Ako na nga lang muna nagbantay sa tindahan habang nasa ospital ang mga biyanan ko. Sa ospital, binigyan lang ng mga gamot si Tatay Baldo. At pinauwi na rin ng araw na yun. Narinig mo naman siguro ang sinabi ng doktor. Sundin mo lang ang mga bilin niya. At pagkatapos ng 1 linggo, tsaka ka bumalik. Salamat, Ling. Bakit ka napasigaw? Ang sakit na sugat ko. Wala kasing tindi ang kirot. Para ka namang bata Tiisin mo lang at hindi pa umeepekto sa'yo ang gamot na pinainom sa'yo ng doktor. Para kasi mapuputol ang paghinga ko. Di ba nilinis yan ng nurse kanina at nilagyan ng gamot? Bakit parang nabubulok na naman ang itsura? Hindi ko alam. Pakiramdam ko merong kumakayon sa pinakaloob na sugat ko. Dinala na kita sa ospital. Maging matapang ka naman. Ang masasabi ko, tiisin mo na lang. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit ganyan yung sugat mo. Masama na nga ang pakiramdam ko. Dumagdag pa ang sugat na ito. Kasalanan to ni Estrella. Walang dapat sisihin kundi ang sarili mo mismo. Kung hindi mo siya pinagtangkaan, hindi ka niya masasaksak. Dapat umalis na lang sila dito para matahimik na tayo. Ikaw ang aalis dito at hindi ang mag-asawa. Oras na makakita ng home for the aged si Lester.
Ipapadala ka na doon. Gagawin din nila sa iyong gagawin nila sa akin. Hindi yun mangyayari. Gusto ka lang nilang ilayo para wala ka na masaktan pa na kahit na sino. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo na mamamatay kang mag-isa. Ora, mamamatay na ako. Nararamdaman ko naman yun eh. Pero alam ko na hindi sa sakit ako mamamatay. Eh kung naging mabuti ka sanang ama, susuklian ka ng kabutihan at pagmamahal ng mga anak natin. Kahit magsisipa ko, hindi rin naman maibabalik ang nakaraan. Maiwan na muna kita. Dadalhan na lang kita ng pagkain mamaya. Hindi ba ako pwedeng sumabay sa inyo? Alam mong ayaw kang sabayan ng dalawa. At saka tignan mo yung kalagayan mo. Baka naman hindi kami makakain yan. Sige, hihintayin na lang kita mamaya. Nang mapag-isa, nakaramdam naman ng kakaibang presensya si Tatay Baldo. Parang maraming mata ang nakatingin sa kanya. Ilang sandali pa nakakarinig na siya ng mga bulungan sa paligid. At susundan ng matinis na tawa. Kung sino ka man, tigilan mo na ako. Hindi rin ako natatakot sa'yo. Ang sugat ko. Parang dinudurog ang buto sa sobrang sakit. Nakarating kay Lester ang kalagayan ng ama. Sinabi ko kasi sa kanya na sinamaan siya sa ospital ng nanay niya. Kumusta na po ang itay? Dinala niyo daw siya sa ospital. Na-impeksyon yata ang sugat niya eh. Para kasing nabubulok na. Niresetahan naman siya ng gamot ng doktor. May nakita na kasi kung pwedeng pagdalhan sa kanya. Ibinigay ko na rin ang impormasyon niya. Kapag magaling na siya, ipasusundo ko na siya rito. Wala naman akong tutol sa desisyon mo eh. Kaya lang baka sabihin ng mga tao, wala tayong mga puso para hayaan lang ang itay niyo. Wala po akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Hindi naman nila alam kung anong hirap ang pinagdaanan natin ang dahil sa kanya. At isa pa, kahit yung mga kapatid niya sumang-ayon sa akin. O sige, ikaw na ang bahala sa kanya. Kapag wala na rito si itay, ihahatid ko po kayo kay na ate para makapagbakasyon kayo. Mabuti sa kalusugan niyo kung titira muna kayo sa tabing dagat. Kami na muna ang bahala sa tindahan niyo. Nasasabik na rin ako makita ang mga apo ko sa atin mo. Ganon din po sila. Alam ko po na nakukonsensya kayo sa gagawin ko kay itay. Pero isipin niyo na lang na inaalisan ko rin kayo ng tinik sa lalamunan. Ay, oo anak. Yun na nga lang ang iisipin ko. Lingid sa mag-ina, narinig lahat ni Tatay Baldo ang kanilang pag-uusap. Mabigat ang mga hakbang na bumalik siya sa kwarto. Ito na ang pagkain mo. Kumain ka na para makainom ka na ng gamot mo. Narinig ko ang pinag-uusapan yun ni Lester. Bakit mo hinayaan? Tama naman ang anak mo eh. Tsaka, pabigat ka na sa akin. Gusto ko na rin ang mag-enjoy na lang. Hindi ang mag-alaga sa isang tao na puro sakit lang ng ulo ang ibinigay sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako tututol sa plano ng anak mo. Pero sana, hayaan mong gumaling muna ang sugat ko. Ayoko kasing pandirihan nila. Patingin nga na sugat mo. Bakit ba lalong tumatapang ang amoy? Bakit biglang lumaki ang sugat mo? Buong braso mo na ang nabubulok ka. Teka, parang may gumagalaw. Bakit? Ano nakita mo? Puno ng mga uod ang braso mo. Kinakain nila ang sugat mo. Tatawagin ko lang si Lester. Kahit ang asawa ko nang makita ang sugat ng ama, hindi napigilan ang pagbaliktad ng sikmura. Kumalat na rin kasi sa higaan ng mga uod na galing sa sugat. Hindi ko alam kung ano nangyari. Kanina naman hindi pa ganyang kalaki ang sugat ng tatay mo at wala pang uod. Baka po nadapo ng langaw ang sugat niya. Wala naman langaw dito sa bahay eh. Dalhin na kaya natin siya sa ospital. Tatawag lang po ako ng tricycle sa labasan. Pakatatag ka, Baldo. Dadalhin ka namin sa ospital. Ling, yung braso ko. Diyos ko, ano nangyayari? Bakit mo to na lang? Ano bang kababalaghan na nangyayari sa'yo? Huwag niyo na akong dalhin sa ospital. Tingin ko hindi na rin ako gagaling. Para sana maagapan ng impeksyon. Baka lalong lumala. Nay, nasa labas na po yung tricycle. Bubuhati ko na. Ano nangyari sa braso ni itay? Kinain na ng mga uod. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalaking uod na gandaliri na. Sa sandaling panahon lumaki sila ng ganyan. Uubusin nila ako. Anak, hindi kaya binabarang ang itay mo? Hindi ko po alam, Nay. Humingi tayo ng tulong sa albularyo.
Mabuti pa nga, wala namang masama kung sa albularyo tayo magpapagamot. Sa pagtanong-tanong nila, nakahanap naman ang asawa ko ng albularyo. Pero maging ang manggagamot na wala na rin ng pag-asang gagaling pa ang biyanan ko. Matindi di umano ang barang na ginawa kay Tatay Baldo. Tiniyak ng taong yun na hindi kayang lunasan ang kakaibang sakit na dumapo sa biyanan ko. Papanoorin na lang ba natin ang paghihirap niya? Sabi po ng albularyo, ang tanging solusyon lang daw, kitlin ang buhay niya para matapos ng kanyang paghihirap. Kasalanan pa rin ang gusto mo mangyari. Kesa naman tuluyan po na unti-unti siyang inuubos ng mga uod na yan. Bahala ka na, lalabas muna ako. Nasa sala lang ako, tahimik na naghihintay. Umiiyak na lumapit sa akin si Nanay Ling. Galit ako sa asawa ko. Pero hindi ko naman gusto na maghirap siya ng ganon. Ano po ang plano niyo ngayon? Ipinaubaya ko na kay Lester ang pagdidesisyon. Ayoko na rin siyang makitang nagdurusa. Sa palagay ko, sa dinanas niya, nabigyan na ng hustisya ang mga taong nagawan niya ng kasalanan. Tanggapin na lang po natin na hanggang doon na lang po talaga si Tatay Baldo. May sakit na rin naman siya at doon na rin papunta. Hindi ko na alam kung nakapagsisi ba siya. Hindi na rin kasi siya makausap ng matino. Tapos na rin po ang paghihirap niyo. Oo, sana lang matahimik pa rin ang kanyang kaluluwa. Isang gamot mula sa albularyo ang pinainom ni Lester sa kanyang ama. Ilang sandali pa pumikit na ang mga mata nito at saka nawalan ng buhay. Makalipas ang isang buwan para pa ring multong bumabagabag sa akin ng ginawa ko. Sana mapatawad mo ko, Tatay Baldo, sa ginawa kong pambabarang sa'yo. Yun lang kasi ang naiisip kong paraan para matigil na ang kahayupan mo. Mas matindi pa sa hustisya ang nakamtan ng mga biktima mo. Nagmula ako sa pamilyang mambabara. Ako ang nagmana sa kaalaman ng pamilya. At balang araw ipapamana ko rin sa aking magiging anak. Pero wala akong balak na ituloy pa ang tradisyon ng pamilya. Gusto ko nang maputol sa akin ang pagsasalin-salin. Gusto kong mamuhay ng normal ang magiging anak ko. At kaapu-apuhan. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kina Mayrin Norate at Laarni Yakan, maraming salamat sa pakikinig. Shoutout sa Sano family from Baler. Belated happy birthday kay Frankie Abalain. Hi kay Jimmy Gragasin from San Jose City, Nueva Ecija. Shoutout sa anak ni Richelle Candelaria na si Alia Reza from Pasig. Hi kay Inang Ausa at sa Train family from San Narciso, Quezon. Shoutout sa Kawilan family and Barameda family. Hi kay Nanette Carson from Cabuyao, Laguna. Hello kay Priscilla Arendela from Santiago Tirona, General Trias, Cavite. Hi kay The Third Team from Davao City. Hello kay Hannah Maylin Segundo from Tiwi, Albay. Hi kay Red 925 from Saudi Arabia. Hi kay Josephine De Penoso from Omart, Pasig. Hi kay Beth Royo na laging nakikinig, maraming salamat po. Shoutout sa Deloro family and Gonzaga family. Happy birthday sa anak ni Richard Romrin Jr. na si Kiel Archie. Happy birthday sa'yo. Hello kay Christine Fernandez. Shoutout sa Magpantay family, Bernas family, Lajon family, Maniquez family, Soriano family, Rodriguez family, Alcober family, and Biron family. Hello po sa inyong lahat. Hi kay Maria Ramos from Barangay Malacanang, San Carlos City, Pangasinan. Shoutout kina Arnel and Friends at Solar Boys. Hi kay Mergy Casanillo from Davao City. Hi kay Mirna Gronda from Bombong Talim Island, Binangonan, Rizal. Shoutout kina Elester Joy Humisay, Yaya Marites Plata, Yaya Michelle Patadillo, Joseph Magbutong at Real Oclarit. Hello po sa inyo. Hi kay Henmer Garcia from Angeles, Pampanga. Shoutout kina Lander, Ella at Zaira Padilla and family. Hello kay Elisa Kahutay from Talim Island, Binangonan, Rizal. Hi kay Jasmine Cariga na nag-aabang lagi ng story natin. Salamat po. Shoutout sa papa ni Maricar Pakaina na si Jose de la Cruz from Sipokot. Shoutout sa mga gumagawa ng pilipit sa Kabay Eastern Samar, kay Clarita Elpedes at sa mga senior citizen galing kay Sherwin Elpedes.
Hello kay Mama Marita Flores from Nasugbu, Batangas, mula sa anak mong si Romalyn Recaña. Shoutout sa Panuncilion family at Golly Cruz. Hi kay Cecilia Villacorte from Taguig City. Shoutout sa Silva family. Hi kay Michelle Manuge, God bless din sa'yo. Hi kay Vetty Ingson from Dumarao, Capiz. Hello kay Raquel Hasegawa. Hi kay Normie Manuel. Hi kay I Love Traveled. Hello kay Mama Ruby Ronquillo galing sa anak mong si Jabiin Abarientos. Hi kay Lodi Bells Kaur from Manila. Hi kay Rodalyn Nunez from Taiwan. Hi kay Mary Joy Sabaresa from Bato, Camarines Sur. Shoutout sa Cabrera family from Polo Santa Cruz, Marinduque. Hi kay Hermelina Noblesa from Oriental Mindoro. Hi kay Christy Gomez at Mamado family na lagi nakikinig. Salamat po. Hi kay Riz Magante. Hello kay Jay Sirada from Japan. Ingat ka dyan. Hi kina Angela Millena at Lois Sadyang from Albay. At hi kay Jeremy Saranillo from Medina, Saudi. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo at pakikinig. Hanggang sa susunod, ingat, God bless.